Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niya ta sa atong tulamanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam. Non potest isid eternum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamaturan ay pasukan. Ang pulong sa Diyos dili masayop, kaya ang Diyos dili man masayop. Nasa pasahon sa Deuteronomio 32:4, ang Diyos walay kasalanan, dili makasalan. O sa mga pulong sa Diyos, lunlun tinuod sa panultihon 8:7. Ang akong ba wala magsulti og kabakakan. Tanang mga pulong akong gilitok, pulos kamatuuran. Gidumtan ko ang kabakakan. Nana sa Proverbio panultihon 8:7. Maigsoon mo ni ang atong kamdanan sa atong katinawan sa pagtuo. O gisandig usab sa haligi o patukuranan sa kamatuuran. Nga mong simbahan nga gitukod ni Kristo. Usara ka simbahan nga gitukod ni Kristo. Petros, et super hang Petram edificabo ecclesia miam. Very singular. Ikaw, Pedro, bato, ibabaw nining bato, akong tukuron ang akong iglesia. Wa sa maingon akong mga iglesia, sara. O usa ka tawo doon ay ulog, dagaglawas. Freak na siya, katupa. Usa ka kahibungan og dili na siya taong tinuod. Usa ka tawo doon ay ulo niya, duha o to kalawas, kahibungan na. Kung naasay, niya way lawas, labi na siyang kahibungan. So, dili kahibungan, gusto sa Ginoong ipibaw, nga siya mo ang ulo so sara kalawas. Ug ang lawas gisgutan niya mo ang iyang iglesia. Efeso 5:23. Si San Pablo mingon si Kristo mo ang ulo sa iglesia. O ang iglesia mo ang iyang lawas. O si Jesus doon ay panaad nga di masayop kay siya matinuoron man. Matod pa niya, ako ang manluluwas sa akong lawas nga maong iglesia. Siya magaluwas sa lawas niya nga maong iglesia. Niya provided nga kanang mong mga sakop sa lawas ni Kristo, wala mo biya sa lawas. Masig nagambak ba? May nigugma kumikson nagdapit kami kaninyo ng atong tulamanon, ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Nga pasalamat sa Diyos sa kabulahanan sa atong Santo Papa nga duha ka dagkong operasyon sumana may na sa lawas katubag na sa mga imbitasyon sa lalayang mga nasod si Santo Papa Francisco, Pope Francis. Niyato sa pasalamat sa atong Arsobispo iyang Excellencia Jose Serapia Palma nga daghan o mga proyekto nga iyang natukod nahimo sa atong Archdiocese of Cebu. Usa ka talamdon kayo katong Surgad, Surrender to God nga inabagan ni Esther Fibarino nga mo'y dako og labing taas nga pangulo sa Archdiocesan lay people
siya ay presidente. Niya og si Archbishop Palma himo sa ka Life in the Spirit Seminar nga daghang kay mga naggapos sa idiling drugas, mga tao nga nakaila silang kugalingon o nakaila silang destino, niya human sa paglamdag kanila ni join sa Life in the Spirit Seminar or Surrender to God. Nagkakay nibalik na to sa pamilya nga abot ana matarong na kini mao ang proyekto nga talamdul kayo ug daghan pa. So ato sa salamat sa Ginoo nga dunay subuanon nga obispo full pledge nga mao si Bishop Ruben Labajo nga taga Talisay. Ruben Caballero Labajo taga Talisay. Ug tuwa na ron sa Prosperidad south of Agusan. Ug yangop siya sa daghan kayong mga pinialan sa simbahan dito sa Agusan. O mga mayors, mga councilors nga niduyog sa paghangop kaniya. Angay gustong matarong nga dunay mo support kaniya kay nagpadayon siya sa pagtikang sa iyang missionary mind and heart and soul nga maghatag og ayuhan kabulhanan sa mga taga-prosperidad ug Agusan Sur nga makatunan pag-ayo ang may balita sa kalwasan. Ato mga pagampo nimo Bishop Ruben Caballero Labajo. Ngaya ang iya sang kadungan-dungan mao si Bishop Nidifel Billunes nga siya gi patungan gyud ug dako kay katungdanan dili bishop only archbishop in Haro. Kanang Haro mo na na-assignan sa niya ni Archbishop Chupilo Kamomo. So ligdong sa maong matanon nga obispo kanya dako siyang ranggo. Mga pasalamat nato sa atong labaw nga napaluna sila. O usab sa mga pare nga makidyos o mahalaron silang kinabuhi pag-alagad ni Kristo tungod siyang ilang gugma ni Kristo sa kaluwasan sa mga tao. Dili hinapi, may inempuon, malikayon sa mga lagnong mga lihok na yung daghang mga pare niya na gipanalanginan sa Diyos. Kanya ang akong kauban niya si Brother Rodi Racasa, master of Bible contradictions. Dungog nato ron ang mga contradictions Biblia nga itanyag ni Brother Rodi nato niya sa John Purka niya usasad siya sa mga sharer sa Catholic faith. So busa mga igsoon atong salamatan usab ang mga lay people, Catholic faith defenders, lalay dapit nga nagpuyo gyud sa matarong nga kinabuhi. Importante na nga we live up the modeling of Christ, of His humility, purity, and also diligence. Na ni Kristong kaputli, na niyang kamapagsanon, o na niyang kakugi, kanuning kakugis pagpangitag kalaglawasonon. That was Christ. O na itong model na nasa Juan 13:15, sunda ko ninyo. Himo ako ninyong panig-ingnan matod pa ni Kristo. Nga akong gibuhat sunda na. Niya, usas mga gipasunod ni Kristo, kana pagpahulay sa Domingo. Pagkabanhaw niya, ang iya mga tinuod ni simba kaniya, niya sa matag Domingo, tapok sa mga Kristohanon, human siya mabanhaw, adto siya musuod sa Assembly House of the Christians. Domingo. Sa Domingo, naagyapon siya. O gisunod sa mga Kristohanon. Nasa buhat 20, versikulo 7, nagingon nga, kada unang adlaw sa simana, that is Sunday, nagtigom kami sa simbahan. O nagsaulog, human ang pagtipik-tipik sinapay, the communion, adlaw Domingo. Niya sa 1 Corinto 16:13, kada Domingo mo ipagtigom namo aron pagpanguliktas mga amot para sa makabos. So, prevailing kayo ang Sunday observance, Sabat, kaya ka na Sabat, wala mo kalugan sa Saturday, kalugan na day of rest. Nawa tayo mabasa nga the first day, Sunday is day of rest, yes. Nasa 23, Leviticus 23:9. Ang unang adlaw sa simana, igpapahulay. The first day of the week is Sabat. Adlaw kining igsisimba. Adlaw sa paglikay sa buhat ng mabugat.
Leviticus Kapitulo 23, versikulo 39. The Bible, the Holy Spirit emphasized that the very first day is Sabbath. Tigpapahulay. Kaya mutan na mo ganang uban, doon na ba kayo mabasa sa Biblia sok nga kanang Sunday, Sabbath na? Yes, nasa Biblia. Leviticus 23, 39. Pero mga igsoon, ato na yung tagdon si Brad Rodi Rakasa, Master of Bible Contradiction. Salamat, Barsok. Ug mayang hapon sa tanan natong televiewers. Labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Erwin Gokong, Winnie Miro, ug ni Genesis, Veronica, and Mary Rakasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon, Barsok, alitas kasulatan sa panultihon 31 tudling 3, don't spend all your energy on sex and all your money on women. They have destroyed kings. Ayaw usiki ang imong kusog ug salapi alang sa lawas nung katagbawan uban sa mga babae. Kay daghang hari ang napukan tungod ni ini. Panultihon 31 tudling 3, daghan kang hari nga napukan tungod lang gyud aning lawas nung katagbawan sa mga babae. Sa Exodo 31:14, sa maayong balita, Biblia ni kanayon, God said, you must keep the Sabbath as day of rest, because it is sacred. Whoever does not keep it, but works on that day, is to be put to death. Kinahanglan nga tamdon ninyo ang adlaw nga ipapahulay, kay gibalaan kini alang kaninyo. Ang dili magbalaan niini, kinahanglan patyon. Exodo 31:14, ang dili magbalaan sa adlaw ipapahulay, kinahanglan gayud patyon. Sa Oseas 2:11, miingon ang Ginoo, hunungon ko ang tanan niyang kalipay o ang iyang mga kasaulugan sa mga bag-ong subang sa bulan o hunungon usab ang adlawng ipapahulay. Akong pangutana ni Blasok, wa ka ni makasumpaki, Blasok, nagihunong naman dahil niya, nagsigi pa man gyapon ng uban, paleho ko nagpatinawa ni Blasok. Usa ka butang atong masayran Radode, dili sa Proverbio, panultihon 8 City. Nganingon ang Diyos, ako dili magasultig bakat. Makakamaturan na miguwa sa kong baba. Dulumtanan ako ang mga pagpamakat. So ang Ginoo nagsulti nga, iyang isulti tinuod. Iyang isulti dili bakat. Niya sa Ezekiel 12:25, ningon ang Diyos ang akong balaod, kung mudangat ninyo, buhata rin na ay angana-angana. Kung doon ako'y gisugo, buhata na, ayaw angana-angana. Sa tutumanon na yun. Niya karoon mo nang ibasa, kanang Oseas 2:11, brother, nga akong pahunungon ang iyang mga sabadong iyang mga ipapahulay. Bisa ng iyang mga pangilin sa mga bagong bulan, pangani, kaligututan ko ng ilang tigong. Nana sa Isaias 1:13, Oseas 2:11. So di man makakaginop, hunungon gina. O kinsa man tawhanan sa kalibutan nga makahimo sa pagsupil sa pulong sa Diyos. Nabatay mabasa? Nasa San Juan 8:47. Kadtong nagatuman sa akong mga pulong, ako, matod pa ni Jesus. Ang wala magatuman sa akong mga pulong, dili na ako. Kasi may tagiya na. Muna, kinala mo tuman tas pulong. Nganong gipahunong mo na sa Ginoo, grabe mo kayong isulti sa ibasa ni Rudy sa Exodus 14:15. Patya bisag kinsa, nga magbuhat bisag unsa, sa adlaw nga ipapahulay patya. So, patay yun. Atong kita din sa Numeros 15, 32 nga 34, sa katao nga gigutom ang iyang pamilya. Sabado, guwa siya pabunit og kahoy ng laya para maikasugnod siya hinaling, gipatay siya. Nakaingon nga sa, what kind of law is this? Killing is justified, and just picking up woods for the family is a great crime.
Kung sa ning balaurang ang pagpatay, ug tao dili sa pagpamunit og kahoy sa nilanog na ang maong pagbati ngadto sa Dios. Og nahibaw ang Dios sa reglas balaod. Principle of the law. Obi ratio legis sisat lex sisat. Muna nga the essence of the law. Kung nagkahulugan o katuyuan sa balaod, wala na pahunungon ng balaod. Wala. Huwag nakatuman. Asa mabasa. Nehemias 3:39. Nangingon, bisan ang inyong mga patriarka kanang mga katigulangan, huwag nakatuman sa adlaw ipapahulay. Nya sa Ezekiel 20, versikulo 22. Bisan ang inyong mga anak, wala makatuman sa ipapahulay. O bisan si Jesucristo nga itong Ginoo, nabaligtos sa mga kaso o mga pagkasilag o pagdumot, nga gitumpi ang mga kaso batok ni Kristo aron sa silutan sa kamatayon. Kaya wa siya magtuman sa ipapahulay nga Sabado. Asa na mabasa sa Biblia? Nasa Biblia, nasa San Marcos 1, 22-24. Sa kagiyawaan, nag-wild suits kapilya sa sinagoga sa mga Hudiyo. Ginginlan ni Jesus ang yawa. Lipay kay mga tao nga malinaw ng ilang pagampo dito. Kanya, ang nasuko ang pangulo sa tinuhuang Judaismo sa Hudiyo. Nganong nagpuhat kaning adlaw sa paghingilin siyawa nga na may laing mga adlaw. O Jesus murag nahimuot sa iyang pagtubag. Kamo mismo, ang inyong mga baka, kaniro kanding, nagigapos tungod kay papahuway, pero pagkasabado inyong gihubaran. Ginanyos gawas ang makainom og tubig ang mga mananap. Gihubaran ninyong gapos adlaw Sabado ug ipagawas. Ngano di magkumakahimo ana. Nga na itaw nga gigapos yawa, akong gingin na ng yawa. Na babae na sa Lucas 12, kanser ang sakit. Grabe sa adlaw Sabado. Iyang giayo. Nya San Juan 5:17-18, usa ka tao nga 38 ng edad, gikas pagbata nagkamang, o gipalakaw ni Jesus sa adlaw Sabado. Suko kay mga Hudiyo. Why? Na San Juan 5:18, Christ broke the Sabbath. And the Jewish leaders were angry at him. Why? Because he claims equality with the Father. Tiyan mo na? Nga, sumbong na si Kristo. Doon ay magkaso nga gisangat. Bato kaniya sa ilang balaod ni Herodes o ni sa ilang gobyerno. Convicted si Kristo. Kaya wa siya katuman sa adlaw ipapahulay. Wasa ningo si Kristo, simply he answered so tremendously enlightenment. Ningon si Kristo, wa di mo may bao karong adlaw Sabado ang akong ama nagbuhat. Ako sa nagbuhat. And he broke the Sabbath. Sa meaning nga ng broke the Sabbath. Ug ato nang minisayon literal, gibuak ang Sabado. Pero meaning nga na giwaligtangan og kahulugan ang Sabado. Tanawa ng kuon, tadyaw, bukana, di na magamit. Muna meaning nga na the book of Sabbath, meaning it is the order of the Lord. That Sabbath of the Jews is ceased and finished. Bahunong na. O nagisgot naglaing adlaw. Kasi ang adlaw na nasa Hebreo 4:8. Kaya kung si Jesus o si Josue naghatag pagkapahulayan, dili na maghisgot og laing adlaw. Kaya mao lang yung adlaw, inot ato mao ra gyud pong adlaw, wala ang adlaw. Ug kanang adlaw mo adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Nasa San Mateo 28:1 sa Griego, gihubad sa Benicia ni Dr. from Greek dito translate Dr. Isidro. Ngayon talitapos ng adlaw ipapahulay nga Sabado. Ug bubanag-banag na ang adlaw Domingo. Unang adlaw simana nga mao ang lain nga ipapahulay. Unsa daing Domingo, lain ang ipapahulay. Mao na gipuli sa Sabado ang pagkabanhaw ni Kristo. Mao na atong tubag sa may pagutana ni Brother Roy Casa, atong tagdon si John Purka. Salamat Brother Chok, mayong hapon sa tanan, labi na sa matalong liti ni Judge Julius Ubos o di Brad Dudoy na tanaw karon o labi na sa atong obispo das Maasin Precioso Cantillas, mayong hapon sa tanan.
sunod. Taga Sugbo na dyan, taga Naga, Cebu, si Precioso Cantillas. Cantillas, ligdong buutan nga Salamat. healthy kayo kay wag kunong sa Salamat. pagampo sa tennis. Mo gyud. So, buktana bro joke lang ingon man nga. Kinis Moises gibalaan makanis Dios. Nya rilnahi og pinili sa Dios si Moises, nya gisaaran siya sa pag-adto sa Kanaan. Apan naunsa man pag-unsa bro joke, wa man makatuman si Moises, wa man nakaabot sa Kanaan. Unsa may katinaawan ni mong pangutana bro joke? Nana sa libro sa Numeros Brad John Porca nga doon ay dakong conflict kay they were experiencing sinati sila nga kuno na gutom nila pawanan sila sa Ginoo tinapay nga mano sa naka bread of life from heaven dili ningon nga mukaon na din ang mamatay pan sa kagasa nga kalanon sa langit. Yes, panahon nga uhaon sila na batong nagligid nagsunod nila ug panayang init gyud kayo ningon si Moises ambinang imong sungkod aron yapak niya buhaga ang tubig sugibuhi sila sa Dios. Pero niabot ang panahon nga si Moises ug iyang isuon si Aaron maglalis tungod sa niinta sa ilang unahuna nga they were deprived from the fresh water and the manna when in fact and truth no kanunay mo uwan yung mana kanunay ang tubig ang bato nga magligid nga mao si Kristo nga mohatag tubig. So there was a penalty of them. Si Moses ginangulo sa mga katawhan kapinso sa kamilyon kay gihap ko na nasa Exodus 12:27 gihap way labot na bayan way labot nga bata 600,000 imagine that 600,000 doon na may mga dapit mas daghan pang babae so mga milyon ang ipanguluhan. They reached to the law of the land of promise. Pero si Moises namatay. Wa makabot. Asa si Aaron, wa sad kabot dito. Gilalisan pa haing lawas ni Moises. Ang yawa si Satanas ingon Moises is violator. So therefore I claim him. The angel said no. And they made a debate. And it is stated that how heavy the debate was, but never that the angel speak personalities. Wag siya maghimong insulto. Ningon siya, Ginoo magbuot nimo. Tungod sa imong kasupakiro, Ginoo magbuot. Wag siya mo pasipala sa yawa mismo. So that is it. Nahinungdan nga nuwa sila kabot. Ngadto sa yuta sa saan. Brother Rudy. Daghang salamat pag-usap sa nya. Muditson lang ko pangutana blasok sa panultihon 21 tudling 12. God, the righteous one, knows what goes on in the home of the wicked, and He will bring the wicked down to ruin. Ang Diyos nga matarong nasayod sa mga nanghitabo, sulod sa balay sa mga taong dautan, ug siya maoy mulaglag kanila. Panultihon 21:12, ang Diyos mulaglag yun sa mga dautan. Sa Isaias 45:5, I am the Lord, there is no other God. I will give you the strength you need, although you do not know me. Ako mao ang Ginoo, ug walay lain. Walay Dios gawas kanako. Gilig-on ko ikaw, bisan pag wala ka, makaila kanako. Isaias 45:5, klaro kay walay laing Dios, usara yun. Sa Salmos 82:1, God presides in the heavenly council. In the assembly of the gods, He gave His decision. Nangulo ang Diyos sa konseho sa langit. Sa tigom sa mga Diyos, ang iyang hukom mo'y matuman. Akong pangutana, Bribso, sa Salmos 82:1, nagtigo man ang mga Diyos. Unya sa Isaias 45:5, usara man kay Diyos. Paliw ko no kung patinaw ani Bribso, nganong nagkasumpagi man eh. Nalantaw og naayag yun ni Brother Rudy nga dunay panagsumpaki ang Biblia. Kay ang usa ka pamahayag samahan Isaias 45:5, ako mong Diyos ug walay lain. Way nag-una, way naulahi kanako. Ako ang Diyos ug walay lain. So, ngano man nga na nama sa Salmos 82 no nga God's capitalized J as symbol the gods
for that very assembly. Tawag gina og tigom. Yang iyang mga kauban, mga Dios. Pero siya may nangulo nga Dios, capital D. Anong daghan ba ng Dios? Muna yung mga pangutanan. Pero niya, di man to niya kaaway kay kuyog mo niya sa assembly. Nana rod sa 1 Juan 3:2. At masahon ng 1 Juan 3:2. Kaya mo ni mutubag sa imong pangutana. Ngano, no? Ingon din nga mga hinigugma karon mga anak kita sa Dios. Anak kita sa Dios. Wala ipadayag kung maunsa kita. Hibaw-an nato nga kung ipadayag na siya, may sama kita sa Dios. May sama kita kaniya. Ingon sa gayon nga makita na nato siya sa naong. So that is really the aim, the destiny of man. Nga kung malangita, makakita ta sa Dios, may sama ta niya. Muna katong mga tao nga iyang gikasabot, angel, platong uban angels, nga gitawag og mga Dios, kay mao din nga kung maadto na ta sa kinabuhi giandam sa Ginoo nato, may sama na ta sa Dios. So matawagan sa Dios, pero ang diferensya lang kay Dios gani nga siya nga Almighty, capital D, o Dios gani nga kita letter D, gamay nga Dios dili dako, dili dako reklamo niya. Kita ang nakadungog o nakabati sa akong mga pulong, mga Diyos sa kamo. Kasi kisulti na, Jesus, Jesus, 15 ba ito. Basta ang buot sa putana nga, may sama ta sa Diyos. Nga, doon natin gahom, di ta mamatay, di ta kapuyon, hingpit nga kalipay. But we are not absolutely God as the true God. Okay? Walang bit malanta. Mara atong tubag sa pangutana niya, napamantay mga nindot nga pangutana atong pabuton niya konastan tayo mga paybaho karon sa pagsuwon ini kakuha naman takna ato ning lantahon kining mainugdanon kay paybaho. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Welcome to CCLEX, the future of toll bridges, where safety, convenience, and cutting-edge technology come together seamlessly. Cebu-Cordova Link Expressway is your state-of-the-art modern toll bridge, a true marvel of engineering, where its towering beauty meets functionality, redefining your travel experience. This 8.9-kilometer expressway boasts a host of remarkable and sophisticated features, pioneering inclusivity in expressways in the country. Our commitment to quality is unwavering. The road surface of our toll bridge is engineered to perfection, providing a smooth and comfortable driving experience. Raises the bar of the lifestyle of people around us. Experience the future of toll bridges with us. Safety, convenience, and exceptional quality await you. CCLEX, your bridge to a better tomorrow. Maisun balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko.
Ang matuon nga simbahan nga iyas Ginoo sama sa ka barko nga ang kapitan mao si Kristo, ang tigmalino si San Pedro. Nya sa ugon ni siya sa dagko kayong bawd hampak sa mga hangin pinumulaya gina makabot gina ngadto sa dunggoanan niya nga magdaa sa daghang pasahero sa langit. Jutera bang malangit? Takanig yung jutera kay nana sa San Mateo City nga kinahanglan mo agi mo o gamay nga agianan higten nga pultahan. Ayaw tong lapad og dako kay daghang manood ato og daghan ang masalaag sa kapilihan. So mingon la Juter de maluwas. Lupig ang Ginoo og Juter de maluwas. Ang Ginoo di man palupig. Di na siya palupig labi na sa kamatuoran nga kining yatakan. Mupakita gyud siyang milagro nga dili gyud na angay yatakan ang pulong sa Dios. Nya mao na nga atong nasayran nga ang pulong sa Dios ato ginagamiton sa pagpambit o niya ato sang ilon ang kanang prinsipyo primo nga primary principle ang balay nagalugan sa iglesia nga buhi haligi og patukuranan sa kamatuoran. 1 Timoteo 3:15. Marang simbahan mao gyud ang gihimos Ginoong depositoryo siyang pulong. Mara tunay magtutudlo sa pulong sa Dios mao ang simbahan. Nya uban nato ron niya si Brad Aling Bacalso usa ka Catholic lay minister, niya si Brad George Trifil usa sa atong kalma ug bugnaw kay buot sa mga pagharong sa mga question and answers regarding the doctrines of the Catholic faith atong paminaw. Now nato si Brad Aling Bacalso. Daghang salamat Brother So. May hapon kanimo, may hapon sa tanan karon nga naglantaw sa atong television. Mayong hapon sa tanan nagsunod sa atong programa nga tinaawan sa pagtong Katoliko. Brother So, si San Agustin mingon pagsulti nga there is no salvation outside the church. Nga sa ato pakuno nga yun kuno'y kaluwasan naa sa gawas sa simbahan. And then ang uban sang dili Katoliko Brother So, ingon mo pagsulti nga why relihiyon nga makaluwas. So unsa man ni siya Brother So, ug ato ni explain ang duha ka statement ni San Agustin o sa dili Katoliko usab. Paliho ko na Brother So. Nasa na sa Catechism, New Catechism of the Catholic Church, ang paragraph 846 o 849. Gi-repeat ginang pulong ni San Agustin. Extra ecclesiam non salus est. Outside the church, there is no salvation. Kung magawas na sa iglesia, magawas na sa iglesia, way kaluwasan. O na nga, sumay kay atong maruganan ini nga Iglesia Katolika rin maluwas. Ang simbahan mo magtundo na nga kita rin may maluwas. Kay doon na may mga katawhan sa Diyos. Una pa Santa Iglesia. The Patriarchal Church, the Prophetical Church, yeah, the last is Christian Church. Nakatong duha maluwas sa gito. O doon na mag-gisulti niya sa buhat 11:18. Nganingon nga ang Diyos maghatag og gasa. Ang Diyos maghatag gasa. Gasa sa paghinulsol niyadtong mga way pagtuo. Mga kanang way relihiyon buot sabot, mga hintil gigamit. O sa mga pagluwas ng mga tuwana. Mga Ginoo nga magbubuot pwede naghanaman. Sa millions nga still people are not accepting the doctrines the right way given by God through the Son. And that is the Son who founded the church. Wa pa kaila sila nga doon na gitukod sa Diyos nga iglesia nga ngay pasakupan. Ya tungod kay wa man kay bao kutob lang sa mahimo. Wala mabasa ni nato na sa buhat Roma 2:14. Ngamingon ng Diyos kanang mga hintil nga wa na makabasag balaod hatagan ko na silang balaod. Isuwat na ko silang kasing-kasing. So doon na di balahod ang mga hintil
written by God in their hearts, in their souls. Suwat sa Ginoo. Busay ba, usa na sila unsay dautan, unsay maayo. Kaya mo may maabot nila. And the inspiration, the enlightenment of the Holy Spirit. Kung mga dangan sila, kita sila na ay adlaw, nga di may mugtaw. Na ay buwan. Nga bituon, nindot kayo, di may mugtaw. So, mingon sila, doon na naghimo, anak. O, kana sila, mga hintil. So, kung doon na sila ipagtuo niya, nang ninguha sila pagbuhat umayo, mo nang mabasa nato sa buhat 11:18. Kaniyo ng Diyos, ako ipada kanila ang gasa sa paghinulsol. Ang padadaan pa managasa sa paghinulsol, kung na nalay esperansa nila salvation. Kung sila kasahan pa, meaning they have the grace of God in other way. So mo na nga kanang mga outside the church, mo nang mga tao na ibaw nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo, iglesia katolika, di gyud magpasakop. Sukol gyud. Di sana sa susod mangambak. Nya katong naas gawas mo patuog gyud ila. O di sila mo dawat. O naman na sa 2 Tesalonica 2. 2 Tesalonica kapitulo 2, 4-12. Gipada sa Dios ang kamatuoran. Gipada sa Dios ang gugma kanila. Apan wa sila madawat. So hatagan sila sa Dios ug silot. So mo na masilutan tong mga tao nga nakaila gitagan sa kamatuoran ug sa gugma sa Dios wa gyud modawat. Mo na mga outsiders. Nga di na maluwas pero kadtong mga ignorante, inosente, mga pa sila maabdis kamatuoran. Ningon si Jesus sa Lucas 23:34. Pater ignoci illis non inem quid fashion. Mga gisulti ni Kristo sa cross. Siya may gisulti niya, amahan ko pasaylua, kadungwa mahibaho, silang gibuhat. So katong mga ignorante, pero nagasusi sa presensya sa Ginoo, naninghuwa po pagbinutan, ingon sa Roma 2:12-14, ang way balaod, hukman ng way balaod. Ang dunay balaod, hukman sa balaod. Ug ang balaod ko, gisuwat ko sa kalag o kasing-kasing na ng mga hintil. So doon na sila balaod. So there is a possibility, according to Catechism, the Catholic Church, paragraph 846 and 847. Mao natin katubag sa may pagkutana ni Dungaling Bakalso nga unsay nagatan. Abi do nalagbitan ako importante po ta. Pagkaluwas man ang relihiyon. Doon na istorya nga si Rizal gidakop naman dito na siya sa Fort Santiago. No, nga hukman na siya 2 days. Manana adto na siya sa firing squad. Nangutana ang general, unsa imong pangayoon gawas imong kagawasan? Ang akong pangayoon nga akong manghod sa Trinidad paduawa. Ang akong pangasaunon nga gikapuyo nako si Josephine Bracken. I am indebted to him. He served me. Dada. Akong amigo nga pare, yatag niya nga. Approve. Mota nga si Josephine Bracken, gipakaslan gyud na niyan, kumpisal siya. Ug si Josephine Bracken, kasal niya. Ang iyang igsuon doon ay gisikreto siya, kanang suga na lampara. Salaw man na ako gisuwat. Dili na makitaan. Ikaw rin ibaw, anak. Basahala na ikabot nimo. Padre, ina niyang pare. Makaluwas bang relihiyon? Ingon ang pare. Ang imong pangutana, tubagon na kong pangutana. Isa man, Padre, doktor maka, na ako'y thesis. Do you have any medicine to cure, to heal my tuberculosis? Yes. Mga tuo ka, tambal ako gihatag nimo. Mutana na yung pare. Kung kanang tuo ka tambal, kay mong gihatag na ko, nga matod pa nimo makayo, kunin na ako tumahon, maayo ko. Ingon ni Dr. Rizal, iyo ka maayo. Karoon tawagan ito na kasi yung pangutana. Masa yung pangutana, Rizal? Makaluwas bang relihiyon? Ingon ng pagkari, makaluwas. Kunin mo na tumanon. So, the church teaches us 3 virtues. Mutuutan doon ay Diyos. Magtuman ta siya mga sugo. Iya mo lahutay ta. Kanang tulo. Kung puyan na nimo, mo na imong relihiyon nga makaluwas. Pero pareha sa imong tambal. Kung di na ako tumahon, di ko maayo. Mahusad ang relihiyon. Kung na relihiyon gitudlo sa Ginoo, di na nimo tumanon, di ka maluwas. Ingon si Rizal, indeed, you are right.
Marang relihiyon makaluwas ko nato na tumanon. Pero Katoliko ta, ya palahubo kay tan ako sugal ya mga unod nun ulag nun nga buhat. Di ta kasud lang ito. Atong relihiyon tambal pero ana to tumaha, ana to puy. Yes, George Ripper. Dahil salamat Basok, may hapon kanimo niya, may hapon karatong tanan, ilabi na sa itong mga televiewers, na kanunay nga nagsugod niya itong programa o sa mga online viewers sa FB, may paglantaw karatong tanan niya. Akong greetings diya sa Malpual Cebu, sa mga pikas na si Lourdes Torrefil nga naglantaw niya itong programa niya diya sa poblasyon ni Tapi Puhol, sa akong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas o sa akong o sa iyang kapikas nga si Kuya Badoy Cagadas nga des kalituban Talibon Buhol ato mga isuon nga mga minister o ato mga batan-on nga tipo kayo sa sinahan ayo paglantaw katong tanan. Ako po na Basok, ako ni ipaabot nimo gikan sa atong amigo nga ikaw free thinker ba nga saya pa libre pensador wala sige kay siguro sa man iya manhulaan free thinker mo siya. Ingon siya nga pasukan yung mga Katoliko nga usara ang Dios. Usara ang Dios nganong sa daang tugon doon na may mga kalanon nga gidili, iyang gidili nya sa bagong tugon doon na say kalanon nga ipakaon. Patod pa niya kaning Dios nga nagdili sa daang tugon sa mga pagkaon, maura ba ning Dios pud nga nagtugot sa mga pagkaon sa bagong tugon nga ipakaon. Na ikaduhang punto niya nga unsa may purpose nganong sa daang tugon iya matong gidili to mga pagkaon na sama ng baboy ug uban pang mga pagkaon na Leviticus 11 uno antos nahan nga nya unsa may purpose nganong iya mo sa tong ukihan dito sa bagong tugon nya mao lagi na usara man ka Dios siya ra magkuno ning Dios nga nagdili sa daang tugon sa pagdili ato mga pagkaon ug sa katong bagong tugon palihog og pagpatinaw Basok. Salamat. Salamat kayo, Brad George Torrefil, nga doon ay mga sugo sa daang tugon. Doon na sa sugo sa bagong nga tugon. Kung umaton pa rin mo, mauraman ng Diyos sa daang tugon, bagong tugon. Ano nagasumpaki man eh. So, one of the information that we shall know, there was a leader. There were leaders of the people of God in the Old Testament sa Abraham, pundok niya, siya leader. Niya ikaduha, ang prophetic religion or church was led by Moses. And the last, and that is the Christian church, led by Jesus and the apostles. So, ang pangulo sa ginganlan na ito, mga prophetic ni Moses, doon na siya authority. Tagan siya autoridad. O mao nga naghimo siyang balaod. Mabasa na to sa 2 Kronikas 8:13. Si Moises nagpili nga nining 7 ka adlaw hay nini ang piliyon nga igpapulay. Saturday sa padung igpapulay. Kay ikapito ka adlaw na human mas Ginoong pagbuhat sa kalibutan. Unya nga kini ang maong adlaw ng igpapulay. Butangan niya ang mga balaod. Sana ini na sa Exodus 31, 14-15. Isa pong, Moises, patiyabi sa 15 ang magbuhat sa adlaw ng Sabado. Patyon yun. Mana istikto ka ito. Iya ito ng Moises. Mana may nakatuman. Ako may gisay-say kanina. May nakatuman. Gipahunong na si Ginoo. Manaagin ang pong si Ginoo na sa Oseas 2:11. Nga ningon siya nga, ang Diyos namulong. Akong pahunungon ang iya mga Sabado. Huwag ka ng katiguman sama sa mga pistas, bagong bulan, bagong pangani, doon na may tigom. Ako nang ikagalugutan ang ilang ipapulay. Pahunungon ko na. Di ako may ilang ipapulay ka niya sa mga Hudiyo. Ang siniman na, Saturday mag-yun. May labot atong kausa sa 7 katuig, way tamnon, dili patamnan ang yuta. Papahoyon sa yuta. So, ang ilang yung effective Sabat, ang Saturday, huwag may nakatuman. Tugos kabugat. Si Jesus ningon nasa Juan 10:11 unahan, ang balaod ni Moises ngayong gituman, huwag nakatuman.
Sumay na kato. Tungod sa kabugat. Mo nang ilisdan sa Ginoo. So, ang pangutana mo nga, maoro ba ning Ginoo? Maoro ang Ginoo ang naglamdag, pero katong ilamdagan, maoy na maingon nato na overpowered by his authority. That was Moses. Pati bisag kinsang magbuhat sa adlaw ipapahulay. Doon ay taon tayo gigutom ang pamilya. Buhat lang mo inday dong. Mahal nga kapika, suwat ako kay mamunit ko kahoy. Maghaling ta na ilagang bugas. Gidakpan man kay Sabado. Giguyon, gibukan siya. Ningon ng babae ng asawa. What kind of law is this? Unsa kining matangas, balaod nga pagpamunit o kahoy. Mas grabe sa pagpatay. Ang pagpatay, dili sa. Ang pagpunit o kahoy, maglungag sa. So, Ginoo, namugwat ang Ginoo. What kind of law is this? Obi ratio legis sisat. Lex sisat. Kato maka ka-eskwela seminaryo kasabot anak. Nga ko ng kahulugan ang isensyas balaod buhunong pahunungon ng balaora. May nakatuman. Wala nagisgot naglaing adlaw. Again, God tells us nasa Hebreo 4:8. Kay kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na magisgot og laing adlaw. Kay magpabilin pa man nga doon na ipapahulay ang katawan sa Diyos. Unsa mga gisgutan? Unang adlaw sa simana. Unsa nang unang adlaw sa simana? Pagkabanhaw ni Kristo. Naas Biblia? Na. Leviticus 23:29. Nagingon nga ang unang adlaw sa simana, usa ka ipapahulay. Way buluhaton nga pagahimuon. Usa ka adlaw sa pagsimba. Sa English, the first day of the week is Sabbath. This is a day of worship. And no big heavy burdens will be done on this day. Ipahunong. Muna nagisgot ang adlaw sa pagkabanaw. So the implications of the leaders then in the New Testament, still the power and the authority of God prevails. Diha to sa mga leader nga naghimo og mga balaod nga nasupag diay sa kabubuton sa Ginoo. Mo na ito katubag sa may bukutana with the illustration ni Brad George Torpil. Ato binawon pag-usap si Brad Dong Aling Bagalso. Daghang salamat, Brother Soap. Doon ako ipa-explain ni mo, Brother Soap. Mahitungod din yung dugma of the Catholic Church. Mato pa ni Sin Atanasio, the flesh ministered to the works of the Godhead because the Godhead was in it. Na si Sin Ambrosio of Milan, ningon siya pagsulti nga, he died in accord with the reception. He did not suffer in accord with the words of divinity. Nya si Sin Cyril of Alexandria, ningon siya pagsulti nga, Word of God suffered in the flesh and tasted death in the flesh. He also got life and bestow of life. Mano yung gisulti. Nga si St. Thomas de Aquinas, naingon siya pagsulti nga, now we must believe that although Christ suffered death, yet his suffer not die. It was St. Thomas na duling? No, St. Thomas. Now we must believe that Christ died on the cross. Though his divinity did not die, only his human nature. Doon ako niya na diri. Nga ako nang balik ko nungaling na San Athanasius. Naagi libro ini San Athanasius. Discourses against the Arians. Kaya siya na nagsulbat sa kasos mga Arians. Kaya, mo ni gisulti ni San Athanasio. The flesh ministered to the work of Godhead because the Godhead was innate. The body was God's. So si Kristo namatay diya siya ang tawhanon nga kinaiya, pero ang iyang Godhead, iyang pagka-Diyos kanunay nga naa. Sa iyang gisulti sa kining discourses against Arians. Sa line paragraph ningon sa si San Athanasius, Christ therefore having suffered not in his Godhead but in his flesh. Nga Jesus nag-antos, dili siya pagka-Diyos, kundi dili siya pagka-tao. San Athanasius na,
Niya karon ako gyapon na kopya diya sa St. Ambrose of Milan. Lain nga libro. Nagingon Christ died in accord with the reception of our nature, and he did not die in accord with the substance of eternal life. Nga si Kristo namatay diya siyang tawhanon nga kinaiya, pero siya wa mamatay sa iyang isip, naghupot siya og eternal life, why kamatayon. So mo sila nga gisulti sa mga church fathers nga ang Ginoong Kristo namatay siyang tawhanon nga kinaiya, pero wa ni siya mamatay sa iyang pagka-Diyos. Mo ni gisulti sa mga church fathers. Ya, gilangkom na ni Santo Tomas de Aquino, matugang teologo, nganingon siya, now we believe that Christ died on the cross, but his divinity did not die, only his human nature. Kung sa mutuo kita nga si Kristo namatay sa cross, pero ang iyang pagka-Diyos, wa mamatay. Ang iyang pagkatao mo'y namatay. Saint Thomas of Aquino. And that is the foundation, and we must know the foundation from the Bible. Asa na ito mabasa? We know from the law that Christ continues forever. Na San Juan 14, San Juan 34, San Juan. San Juan 12:34. Yes, San Juan 12:34. Nga naibaw kami sa balaod nga ang Diyos magpabiling buhi hangtod sa kanturan. So, mo na nga, ang Biblia, foundation of dogmatic, ningon po nga si Kristo, dili mamatay. Ang namatay niya yan ang pagkatao. Kasi sulti San Pedro, 1 Pedro 3:18, Christ died in his human nature, but he is still alive and enlivened in spirit. Nga si Kristo namatay siyang lawas, pero buhi kanunay si Espiritu. So mo na, that is dogma. Yan na sa Hebrehanon 7:24, kita nagatuong ang Diyos, si Jesus, kanunay buhi kanyang pagkapari ulay katapusan. Even sa King James Version, ang Jesus nagpabiling buhi kanyang pagkapari ulay katapusan. So nagpabiling buhi. Mo na nga na the foundation of dogma. Because a statement cannot become a dogma when it is not founded upon the Word of God. So mo na ang dogma of the Catholic Church. Salamat kayo dong. Nga, dong aling. Nga Bishop, patapos lang ang mensahe ng Bishop. Salamat kayo ni Dong Rodi Recasa, si Dion Purka, si Dennis Abartis, Bradaling Bacalso, ni Brad George Torifil. Salamat kayo sa itong mga kaigsunan. Nga doon natay libro nga gipangita nila na sa Cebu Archdiocesan Book Center nga naa diha si Brad Juanilio Bernaldo, si Esther Lorenza Gabine, si Annalyn Helbulingo, nga pulos ni sila mga pinalan sa Archdiocesan Book Center. Naa diha atong libro ang Armadura Divina, Katinawas Pagtuuno, Taming, Kaagis mga Santos, o guban pa. Nga ato sa dayong greetings sa atong mga tinamod kayong tig-ampo sad para nato, para sa uban, monis lang musunod sila sa kining Matalom Liti, doon natin suod kayong Judge Julius Ubos. Mao siya kanunay mo paambit sa apologetics. O Brad si Gatalom. O Steffi Barino, Lito Barino, Sulping Algeria, yung yung kapikas. Julius Lawas, Vice President CFD San Fernando. Jerome Craste, Vice President San Fernando, Cebu. O si Jace Paradilla, Presidente sa CFD San Fernando. O sila Sister Emily Albano, Jan Tan, o Sister Emily Cabrera. So kanalang una atong mga greetings doon. Pasalamat sa atong pagduyog nila nato, nga pagampo, o padayon no nato. Ang balikon ako, non potis esse diuturnum, qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Nasa Kapitulo 14, versikulo 30, sa Book of Wisdom, Kapitulo 14, versikulo 30. Anyone who dares to teach odious teaching on God, I will punish him. Ngayon ang Ginoo, kung doon ay tao ng mutudlo
dautan bato kaniya siyang pagka-Diyos. Iyang pagka-Diyos sa dili doktrina silutan niya. Muna nga, dili ta angay mag say pagdaot sa nature of God. Kay mingon ta, the nature of God will die. That is contradiction of what God is. Because God is spirit, John 4:24. Ang Diyos Espiritu. Kaalam 12:1. The Spirit of God will not die. That's dogma. You cannot change the nature of God. We cannot really change the nature of God of being immortal. Lives forever. And becoming man as man. Natao siya. Apan ang iyang pagka-Diyos. Nagpabilin. Nadiha ka niya. Nadili mo siya. Salamat kayo. Salamat dungaling og ni Brad George Terfield. Tagbo tapuhon ni atong tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Diyos, magapanalangin ka nato. Salamat kayo. Yes,